Mga subtitle, sigurado ka bang umiiral talaga ang universo? Seryoso? Dahil ayon sa batas ng pisika, posibleng hindi ito dapat umiral. Pero narito pa rin tayo. Nanunood tayo ng iba't ibang mga video, humihinga palabas, nabubuhay. Bakit? Isa ito sa pinakakakaibang palaisipan ng agham. Malalaman mo ang posibleng sagot, ngunit mas lalo ka pang magkakatanong. Alam ng lahat na ang bilis ng liwanag sa vacuum ay ang pinakamataas na bilis ng anumang galaw sa universo. Ang bilis na ito ay halos 300,000 kilometro bawat segundo at ito rin ang bilis ng paggalaw ng mga particle ng liwanag na tinatawag na photon. Walang kahit ano sa ating universo ang maaring gumalaw ng mas mabilis kaysa sa liwanag. Dahil hindi lang ito sumasalungat sa teorya ng relativity, kundi pati sa mga batas ng oras. Kapag ang isang bagay ay mas mabilis pa sa liwanag, literal na babalik ang oras para rito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga hypothetical na partikulo na hindi lang basta mas mabilis sa liwanag, kundi para sa kanila, literal na umaatras ang oras? Higit pa dyan, ang kanilang pag-iral ay akma sa espesyal na teorya ng relativity at hindi sumasalungat dito. Paano nga ba posible yon? Malalaman natin ngayon. Habler, pagpapatuloy. Kaya pag-uusapan natin ang tungkol sa tachyon. Mga hypothetical na partikulo na may kakayahang umabot sa bilis na lampas sa liwanag. Ang posibilidad ng pag-iral ng ganitong mga partikulo ay unang iminungkahi ni na Robert Ehrlich at Arnold Sommerfeld na magkahiwalay. Ang mismong terminong tachyon ay nagmula sa wikang Griego kung saan ang tachi ay nangangahulugang mabilis at ito ay iminungkahi ni Gerald Feinberg noong 1967. May sariling terminolohiya ang teorya ng mga tachyon. Halimbawa, ang mga partikulo na mas mabagal sa bilis ng liwanag, ibig sabihin lahat sa universo maliban sa photon, ay tinatawag na tardyon. Ang mga photon naman sa teoryang ito ay tinawag na luxon. Saan nagsimula ang hypothesis tungkol sa posibilidad ng pag-iral ng tachyon? Ang totoo niyan, sa mga agham na natural, madalas na nag-iisip ang mga tao sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng kabaliktaran. Mapapatunayan ba na hindi totoo ang tachyon? Hindi. Pero paano sila maaring umiral kung ito ay salungat sa teorya ng relativity at sa mismong lohika? Batay sa ating kaalaman, ang mga may masa ay hindi pwedeng umabot sa bilis ng liwanag. Bakit ito nangyayari? Naalala mo ba ang sikat na formula? E ay katumbas ng m na minumultiply sa c squared. Ang formulang ito mula sa teorya ng relativity ay nag-uugnay ng enerhiya sa masa at bilis ng isang bagay. Kaya naman, parang isang bagay na may masa ay umabot sa bilis ng liwanag, ang enerhiya ay kailangan maging walang hanggan na magdudulot ng maraming mga paradokso. Ang tanging mga partikulo sa universo na maaaring gumalaw sa bilis ng liwanag ay syempre ang mismong liwanag, na ang mga photon nito ay walang masa. Pero paano nga ba kahit sa teorya magagawa ng mga tachyon na lampasan ng bilis? Ang bilis ng liwanag, pinakamataas sa universo, ay naabot lang ng mga partikulo na walang timbang. Kung ang masa ng mga photon ay 0, ibig sabihin ba nito na ang mga tachyon ay may negatibong timbang? Parang hindi ka panipaniwala, pero ganito talaga mag-isip ang mga siyentipiko. Ipinagpalagay nila na maaaring magkaroon ng tinatawag na haka-hakang masa ang mga tachyon. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa literal na kahulugan, ang haka-hakang masa ay sukat ng pagbagal ng bagay, hindi ng pagpapabilis gaya ng nakasanayan. Para makalipad na mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag, kailangang ipakilala ang konsepto ng negatibong sukat ng inersiya. Dito pumapasok ang tachyon at ang haka-haka nitong masa. Hindi nagpapabagal sa partikulo ang masang ito, bagkus nagpapabilis pa. Kaya ang matinding bilis ng tachyon ay maaaring ipaliwanag ng haka-hakang masa. Hindi dito natatapos ang kakaibang katangian ng mga tachyon. Ang normal na partikulo ay bumibilis sa enerhiya at bumabagal kapag kulang dito, ngunit kabaligtaran nito sa mga tachyon. Dapat silang bumagal habang nakakakuha ng enerhiya at bumilis kapag nawawala ng enerhiya. Nagkakaproblema ang mga may kargang tachyon dahil ang mga partikulong mas mabilis sa liwanag ay naglalabas ng Cherenkov na pag-iilaw.
Tinatawag din itong radyasyong Vavilov-Cherenkov. Ang mga may kargang takyon ay mawawalan ng enerhiya kahit sa vacuum at lalo pang bibilis ng bibilis, umaabot sa mga bilis na imposibleng suriin at lalo nang hindi kayang makita ng mata. Kapag lumilipad ang takyon sa materya, nababawasan ang enerhiya nito dahil sa banggaan sa mga atomo. Habang nababawasan ang enerhiya, bumibilis ito kaya lumalakas at dumadalas ang banggaan. Sa teorya, ang mga banggaang ito ay dapat magdulot ng karagdagang pagkawala ng enerhiya at dahil dito, lalo pang pagbilis. Nagkakaroon ng isang paikot-ikot na sitwasyon at ang takyon ay kusang nakakamit ang walang hanggang bilis. Parang perpetual motion machine sa loob ng partikulat. Akala mo ba dito na matatapos ang listahan ng kakaibang katangian ng mga takyon? Hindi pa tapos dyan. Noong 1970, napansin ng astropisiko na si Gregory Benford at ng kanyang mga kasamahan na ang pag-iral ng mga takyon ay tuwirang nagbubukas ng posibilidad ng pagkakaroon ng temporal na paradox. Tungkol ito sa kakayahan ng mga partikula na magpadala ng impormasyon sa nakaraan. Ang mismong ideya ng pagpapadala ng mensahe pabalik sa oras ay lumitaw na sa pisika noong 1907 nang ipahayag ni Albert Einstein ang teorya na kung malalampasan ang bilis ng liwanag, maaaring makapagpadala ng mensahe sa nakaraan. Pinalawak ni Benford ang teoryang ito gamit ang mga takyon at ipinakilala sa publiko sa anyo ng kwento tungkol kina Alice at Bob. Nagkasundo sina Alice at Bob. Magpapadala si Alice ng mensahe kay Bob sa 3:00 kung wala siyang natanggap mula kay Bob sa 1:00. Pagkatanggap ni Bob ng mensahe mula kay Alice ng 2:00, agad siya magpapadala ng mensahe pabalik para matanggap ni Alice ito ng 1:00. Pero magaganap lang ang pangalawang pagpapalitan ng mensahe kung hindi mangyayari ang una. Tinawag ni Gregory Benford na tatsyon na antitelepono ang haka-hakang aparatong pangkomunikasyon sa pagitan ni Alice at Bob. Kung mapapatunayan ng tatsyon, naiisip mo ba kung anong mga hindi kapanipaniwalang posibilidad ang magbubukas para sa tao? Ang takyon ay madalas na bisita sa agam pantastika. Sa nobelang Dune ni Frank Herbert, may tatsyon network na pumapayag sa mabilis na komunikasyon at kontrol ng mga partikulo sa universo. Malaking papel ang ginagampanan ng mga takyon sa kwento ng seryeng pantelebisyon na Star Trek. Kung isasantabi natin ang science fiction, sa kasalukuyan ay may ilang pisiko na naniniwala na maaaring umiral ang mga tatsyon noong panahon ng malaking pagsabog na lumalabag sa sanhi at bunga. Ngunit ngayon, wala na sila. Bukod pa rito, maaring direktang konektado ang mga takyon sa mismong malaking pagsabog at sa posibilidad na ito ay nangyari. Pero paano? Ayon sa isang teorya, bago ang malaking pagsabog, ang universo ay nasa huwad na vacuum kung saan may mga tatsyon. Ngunit ang kanilang presensya ay nangangahulugan na hindi yon ang pinakamababang low energy na estado ng sistema, kaya't ang sistema ay hindi matatag. Sa isang sandali, may lumitaw na maliit na butas sa mismong tela ng espasyo at panahon na kumakatawan sa tunay na vacuum. Lumaki ang butas at may lumitaw na bula. Sa labas ng bula, may tatsyon pa rin, pero sa loob, wala na. Habang lumalaki ang bula, nabuo ang universo na kilala natin. Isang universo na walang mga takyon. Ito ang tinatawag na malaking pagsabog. Ibig sabihin, posible ngang may tatsyon pero sa labas ng universo natin, sino ang nakakaalam? Tuloy-tuloy ang paghahanap sa mga mahiwagang partikula ngunit wala pa ring positibong resulta. Noong 2011 ng isadawa ng mga siyentipiko ng CERN ang eksperimentong OPERA na may kinalaman sa pag-aaral ng osilasyon ng neutrino, tila malapit na ang kasagutan. Habang ginagawa ang eksperimento, may di inaasahang nangyari. Inanunsyo ng mga siyentipiko na may nadiskubre silang mga partikulong mas mabilis sa liwanag. Sa kasamaang palad, agad nalaman ng mga misteryosong partikulo ay hindi takyon, kundi resulta lang ng mga error sa sistema ng pagsukat. И ошибок в системе синхронизации. Kaya, umirang nga ba sa kalikasan ang pinakamisteryosong partikulo? Magagawa kaya nating makuha ang sagot sa tanong na ito sa malapit na hinaharap? Lahat ay posible. Ang agam ay mabilis na umuunlad. At marami sa mga bagay na dati haka-haka lamang at parang agham pantasya ay napatunayan kalaunan at naging hindi mapapasubaliang katotohanan.
Isang bagay ang tiyak nating masasabi. Ang posibilidad na matuklasan ang mga tatsyon at higit sa lahat, makahanap ng paraan para makipag-ugnayan sa mga partikulum ito ang landas patungo sa mismong hinaharap na sa ngayon ay nakikita pa lang natin sa mga pahina ng mga nobelang agham pantasya. Kung titingnang mabuti ang itim na kadiliman ng gabi sa kalangitan sa magandang panahon, kahit sa mata lang, makikita ang napakaraming bituin na sumisilip sa kalawakan. Sa pagitan natin ay may daan-daang libo o milyon-milyong taong liwanag at ang liwanag ng ilang galaksya ay di pa rin umaabot sa daigdig hanggang ngayon. Kasabay nito, matibay ang paniniwala ng sangkatauhan na doon sa kadiliman, tiyak na may mga matatalinang nilalang na naninirahan. Sino sila? Kalahating Diyos ba? O mga nilalang na di mas matalino sa langgam? Ang paradox ni Fermi ay hindi nagsasawang magtaka at ulit-ulitin ang kawalan ng malinaw na bakas ng buhay ng mga alien kahit anong antas pa ng kanilang pag-unlad. Sa totoo lang, hindi na kailangan ng teorya dahil kitang-kita nating walang laman ng kalawakan at nakakabahala ito. Mayroon tayong ekwasyon ni Drake, isang espesyal na formula para tukuyin ang bilang ng mga sibilisasyong dayuhan sa kalawakan. Kung paniniwalaan natin ito, maaari nating sabihin na ang matalinong buhay ay medyo karaniwan sa universo. Isinasalang-alang ang equation ng ilang salik gaya ng distansya ng planeta sa pangunahing bituin, sansang umunlad ang buhay mula selula tungo sa katalinuhan at klase ng bituing iniikutan ng posibleng tirahan. Dahil dito, may isa pang mahalagang tanong. Ano kaya ang magiging itsura ng buhay sa labas ng mundo kung ito nga ay umiiral? Likas sa tao na sukatin ang lahat batay sa sarili, kaya may halong antropocentrismo ang ating mga teorya. Masama man ito o katanggap-tanggap, ang panahon ng magpapasya. Ngunit kung gagamitin natin bilang batayan sa paghahanap ng katalinuhang mula sa ibang planeta, ang direksyon ng pag-unlad ng sibilisasyong pantao sa kabuuan, ang kalalabasan ay ang Kardashev scale. Ang kilalang Soviet pisiko ay nagmungkahi na uriin ng lipunan ayon sa antas ng teknolohikal na kaunlaran. Ayon sa klasipikasyong ito, hindi pa tayo umaabot kahit sa unang antas ng sibilisasyon. Ibig sabihin, ang lipunang pantao na dumaan sa napakahabang paglalakbay mula sa pagkatuklas ng apoy ni Prometeo at paggamit ng mga simpleng kasangkapan hanggang sa pagdulunsad ng vacuum train na Hyperloop at mga pagtatangkang kolonisahin ang pulang planeta ay hindi pa rin nagawang kontrolin ang enerhiya, hindi lamang ng sarili nitong bituin kundi pati na rin ng mismong sariling planeta. Isantabi muna natin ang emosyon at pag-usapan ang mahalaga. Ayon sa mga siyentipiko at klasifikasyon ni Kardashev, paano kaya ang itsura ng mga advanced na sibilisasyong kayang makipag-ugnayan sa tao? Halimbawa, inisip ni Enrico Fermi na ang mga posibleng kapitbahay natin ay maaaring kasing iba natin gaya ng pagkakaiba ng komunidad ng langgam sa tao. Ngayon, maintindihan ninyo ang ibig niyang sabihin. Nandito tayo sa sibilisasyong Antas Zero. Tayo yon. Ayon sa mga kalkulasyon ni Carl Sagan, nakalampas na tayo ng mga 2/4 ng daan papunta sa Antas 1, pero hindi pa natin naaabot ang pinapangarap na layunin. Ibig sabihin, ayon kay Peter Berg, para umangat ang sangkatauhan, kailangan nating matutunang gamitin ng buo ang potensyal na enerhiya ng ating planeta. Sa ngayon, 17% pa lang ng posibleng magamit ang ating nagagamit. Kahit sa pinaka-optimistikong pagtataya, aabutin pa ng mahigit 1 milenyo bago natin maabot ang 100%. Kung pareho lang ng antas ang kalapit na sibilisasyon sa atin, di nakapagtataka kung bakit di natin natatanggap ang kanilang signal gamit ang ating kagamitan. Magpatuloy tayo sa susunod tungo sa unang uri ng sibilisasyon na nakikinabang sa enerhiya ng sariling planeta. Mahirap pigilan ang technical na pag-unlad kaya mapipilitan ang mga nilalang na ganito mamuhay na sakupin ang mga kalapit na katawang langit. Ibig sabihin ba ay nilalaktawan natin ang ilang antas habang sinusubukan kolonisin ang Mars? Pero hindi yon ang tanong. Kadalasan sa mga katang-isip na nobela, may particular na taon kung kailan unang lumitaw ang sibilisasyon. Ibig sabihin, kaya ng ating mga kapitbahay sa kalawakan, kontrolin ang kanilang planeta, baguhin ang panahon, pigilan ang tsunami at lindol, at iwasan ang pagsabog ng bulkan. Sa madaling salita, sila ang ganap na tagapamahala ng kanilang planeta. Nakakatakot isipin kung anong mangyayari kung bisitahin ng mga alien mula sa ikalawang antas ng sibilisasyon ng daigdig, lalo na't hindi pa natin iyon nakakamit. Hindi nila seseryosohin ang tao.
ituturing lang tayong para mga bubuyog o lamok. Kaya naman para sa kanila, ang pagkawala ng populasyon ng tao ay wala lang at hindi mahalaga. Sino ba talaga ang mga nilalang sa ikalawang antas ng sibilisasyon? Sa pagkaunawa natin, matatawag natin silang Diyos. Malamang na magbago ang kanon at prioridad ng maraming reliyon sa mundo matapos ang ganitong pakikipag-ugnayan. Sa ngayon, ang Diyos ay isang mailap na konsepto na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang mga makapangyarihan nila lang ay literal na bumaba mula sa langit papunta sa atin? Paano ito makakaapekto sa kamalayan ng karamihan sa tao? Pero muling nailihis ang usapan. Ayon sa Kardashev scale, ang sibilisasyon ng ikalawang uri ay gumagamit ng enerhiya mula sa kanilang pangunahing bituin. Kailangan dito ang estrukturang tinatawag na Dyson Sphere o Dyson Swarm. Ang ganitong estruktura ay inilarawan sa nobela ni Niven Larry na Ring World. Sa ngayon, hindi pa natin kayang mangarap ng ganitong estruktura dahil siglo pa bago ito may tayo. Bukod dito, kailangan nating buwagin sa maliliit na bahagi ang ilang planeta ng solar system. Dito, kulang pa ang sangkatauhan sa kaalaman, teknolohiya at panahon. Ang mga nakatira sa sibilisasyon ng ikalawang uri ay hindi lang kayang magtayo ng mega-estruktura para sumalo ng enerhiya mula sa kanilang bituin, kundi kaya rin nilang manirahan dito. Ang mga kinatawan ng sibilisasyon na may antas na hindi pa natin kayang abutin ay magiging ganap na mga tagapamahala ng kanilang sistemang planetaryo. Ginagamit ang mga asteroid para sa sariling layunin, inaayos ang mga orbit, binabago ang mga landas ng mga kometa at kinokontrol ang pag-ikot ng mga kalapit na katawang celestial. Araw-araw lang nilang ginagawa ang kanilang mga gawain. Umasa kami na hindi na kailangang ipaliwanag na ang sibilisasyon sa ikatlong antas ay lampas sa ating pangunawa dahil ang mga nilalang na lumika nito ay kayang kontrolin ang enerhiya ng buong galaksya. Mayroon silang maayos na sistema ng pagkuha, pag-iimbak at paggamit ng mga mapagkukunang enerhiya ng kahit anong galaksya sa universo. Ang mga naninirahan sa napakalaking konglomerato ay kayang pagsamahin ang mga bituin, paghaluin ang mga sistemang planetaryo, gamitin ang enerhiya ng mga pagsabog ng supernova at kahit lumika ng mga bagong bituin sa kanilang sarili. Ang malalaking planeta at batong buwan ay karaniwang ginagamit ng mga naninirahan sa sibilisasyon bilang mga blok para sa araw-araw nilang pangangailangan. Parang Minecraft na sobrang level up. Cosmicong Biome. Anong konklusyon ang kusang lumilitaw? Kahit walang halaga ang technological na tagumpay natin, kailangang itala ng mga astronomo gamit ang teleskopyo ang bakas ng aktibidad ng mga sibilisasyong nabanggit. Halimbawa, mga labi ng napakalalaking estruktura o ang palaging nagbabagong liwanag sa mga tiyak na lokasyon. Sabihin nyo nga, bakit hindi pa natin kailanman nakita ang ganito? Talaga bang nag-iisang mga tao sa universo? Magpatuloy tayo dahil hindi pa ito ang wakas. May tatlong uri pa ng sibilisasyon sa harap natin na siguradong hindi mapapansin ng tao. Sapagkat hindi mo rin naman pinapansin ang gumagapang na ladybug. Ang mga naunang mundo ay tila hindi totoo at ang mga nilalang doon ay parang Diyos. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang ikaapat na antas ng sibilisasyon. Dito, pwede ang lahat. Una sa lahat, ang paggamit ng enerhiya ng universo. Ang mga bagong posibilidad na nabubuksan dahil dito ay kamangha-mangha. Ang mga napakataas na nilalang ay kayang magbisenyo ng mga estruktura na lampas sa imahinasyon, baguhin ang mga batas ng makrokosmo at manipulahin ang espasyo at oras. Sa totoo lang, maari silang maging immortal pero parang anti-utopia ito. Inaasahan mo bang ilarawan ko ang sibilisasyon ng ika-5 at ika-6 na uri? Sa totoo lang, hindi ito may isip. Sobrang hirap nitong maunawaan ng tao. Ang dalawang mundong nabanggit ay tulad ng mga batang lumaki na sa sariling damit. Mga sibilisasyong namumuhay sa ibang universo at wala sa panahon. Mukhang kakaiba ba pakinggan? Ganyan mismo sila inilalarawan ng maalamat na iskala. Ang mga abstraktong nilalang na nagawang makamit ang ganitong epekto ay tiyak na alam kung ano ang teorya ng string, kung paano sirain ng entropy o baguhin ang estruktura ng realidad. Marahil iniisip ng ilan sa inyo na ang mga Diyos na pinaniniwalaan natin ay mga kinatawan ng ika-6 na antas ng sibilisasyon. Hindi namin pipigilan ang paniniwalang yan. Theoretical, posible ito.
Dahil ang gayong mga konglomerado, dahil sa kanilang lubos na kapangyarihan, ay maaring mismong lumika ng mga komunidad ng ibang uri. Mas mahirap ba ito kaysa ayusin ang kaguluhan ng sansinukob? Iiwan nating litong-lito ang mga manonood dahil kailangan ng oras para maunawaan ang kadakilaan ng ating mga kapitbahay. Sa daigdig, maraming beses nang ipinanganak ang mga tao na napakatalino at napaka-progresibo mag-isip na para bang sila ay nagmula pa sa hinaharap. Isa sa mga henyo ay si Nikola Tesla. Lagi ring may mga tao na dahil sa pansariling interes, kayang kalimutan o talikuran ang anumang ideya kahit pa ito ay makakatulong sa sangkatauhan na makamit ang biglaang technical na pag-unlad. Maraming imbensyon ang naibahagi ni Nikola Tesla sa mundo. Hinula niya ang pagdating ng mga robot, nagpakita ng wireless na pagpapadala ng kuryente at naimbento ang sinag ng kamatayan. Mas naging misteryoso ang pagtatangka niyang gamitin ang ether, isang substansyang pumupuno sa lahat. Matindi ang pagtutol ni Tesla sa matibay at marahil ay binyayaran pa ni Kassenstein na paniniwala sa pag-iral ng ether. Namangha si Tesla kung paano maaring paniwalaan na may mga radio wave ngunit wala namang medium na nagdadala sa mga ito. Iminungkahi ng dakilang siyentipiko na tingnan mula sa ibang pananaw ang eksperimento ni na Michelson at Morley na di umano'y nagpapatunay na katang-isip ang ether. Ang eksperimento ay tungkol sa pagtuklas ng paggalaw ng ether kaugnay ng daigdig. Hindi ito natuklasan kaya maraming siyentipiko ang tumanggi sa konseptong iyon. Ipinakita ni Tesla sa kanyang mga sulatin na padalos-dalos at hindi pinag-isipang desisyon nito. Si Aristoteles ay naniwala sa walang hanggang pinagmumulan ng libreng enerhiya. Kailangan lang nating matutunang gamitin ito ng tama. Marunong si Tesla gawin ito. Nang mamatay siya, nawala rin ang kaalaman sa pinagmumulan ng kasaganaan ng sansinukob. Totoo, nabanggit din ni na René Descartes, Christian Huygens at Isaac Newton ang ether sa kanilang mga gawa. Magbigay tayo ng ilang halimbawa ng tesis mula sa manuskrito ni Nikola Tesla. Bakit mahirap matuklasan ang ether? Sinabi ng siyentipiko na ang ether ay libu-libong beses mas dense kaysa hangin. Alam natin na ang densidad ng bagay ay direktang nakakaapekto sa bilis ng pagkalat ng alon dito. Ang ether ay elektrika na neutral kaya napakaliit ng pakikisalamuhan nito sa material na mundo. Dahil sa sobrang taas ng densidad, halos walang espasyo ang mundo para sa ether. Paano mararamdaman ng karaniwang tao ang ether? Madali lang yan. Kapag mabilis ang galaw o biglang preno, ibig sabihin ang grabidad ay pagpapakita ng ether sa ating paligid. Sa ether ka nanggaling, sa ether ka babalik. Ayon kay Tesla, nagmula sa ether ang universo at ang mga bituin at planeta ay mga lugar ng mababang presyon dito. Ibig sabihin, lahat sa mundo ay mula sa ether. Ang substansya ay palaging may tendensyang makompres pero hinaharang ito ng material na mundo. Kapag nawala ang kargang elektriko sa materya ng universo, pipisahin ng ether na bumalik sa orihinal nitong kalagayan ang mundo. Bakit nabigo ang eksperimento ni Michelson-Morley? Patunay ng maling interpretasyon ng eksperimento, nagbigay si Tesla ng malinaw na halimbawa. Isipin ninyong hinihigop ng alimpuyo ang bangka ninyo. Tukuyin ang galaw ng bangka kaugnay ng alimpuyo. Hindi ninyo mapapansin dahil pareho ang bilis ng tubig at bangka. Kung i-extrapolate natin ang halimbawang ito, ipalit ang ating planeta sa bangka at ang alimpuyo ay palitan ng isang ether na bagyong umiikot sa paligid ng mga bagay sa kalawakan, magiging malinaw ang lahat. Ether at ang pagtuklas ng mga sinaunang lihim. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa mga kakayahan ng ether, maaaring maunawaan kung paano nagawang ilipat ng mga sinaunang tao ang mga megalito kahit wala silang teknolohiya. Paano nalaman ng mga ligaw na dogon ang tungkol sa bituin na Sirius? Sa tulong ng ano itinayo at pinalamutian ng mga Ehipsyo ang mga tanyag na piramid? At marami pang iba mula sa kategorya ng mga bagay na hindi may paliwanag. At ngayon, ang pangunahing tanong, bakit ipinagbabawal banggitin ang tungkol sa ether? Bukod pa rito, hanggang ngayon ay matindi pa ring pinagtatawanan ng kanilang mga kasamahan ang mga ganitong siyentipiko. Nagsimula ang paninira noong simula na ika-20 siglo, biglang itinigil ang mga pananaliksik. Maraming artipisyal na hadlang ang milikha, tulad ng pagbabawas ng empleyado, pagsasara ng laboratorio at pagtanggi ng mga patente. Sinimulan ang propaganda laban sa konsepto ng ether.
Bilang pinagmumulan ng walang hanggang at ang pinakamahalaga, libreng enerhiya. Parang hindi lohikal, ito ang pagkakataong makagawa ng perpektong makina pangarap ng sangkatauhan. Hindi si Tesla mismo ang direktang may sala sa ganitong paradoksal na sitwasyon. Ipinapakita ng kanyang eksperimento ang mga himala. Ginagamit nila ang ether para ipaliwanag ang ruta ng barko. Lumabas ang kotse na may walang hanggang enerhiya. Nagkamali ang siyentipiko nang ibinunyag niya ang natuklasan sa mayayamang industrialista. Sa una, sinuportahan ang mga proyekto ni Tesla, pero kalaunan, biglang natigil ang lahat. Noong 1878 ikinabit ni Nikola Tesla ang isang hindi kilalang aparato sa biga ng bubungan at kalmadong binuksan ang makina. Ito ay generator ng panginginig na nagdulot ng panginginig sa gusali at paligid nito. Nagtakbuhan sa kalye ang mga tao sa takot. Ang mga bahay ay nanginginig. Ayon sa siyentipiko, kayang sirain ng aparatong ito ang tulay ng Brooklyn. Kung eksaktong kalkulahin ang pagyanig at gumawa ng tamang aparatong sukat, posible raw mabiyak ang mundo. Nang maunawaan ni Tesla ang panganib ng imbensyon, binasag niya ito gamit ang martilyo. Kotse na pinapagana ng ether. Minsan, ipinagutos ng siyentipiko na palitan ang makina ng gasolina ng electric motor sa limusin at naglagay ng maliit na kahon. Sinubukan ng kotse ng 1 linggo. Hindi nito kailangan ng pag-charge at umaabot ito ng bilis na hanggang 150 kilometro bawat oras. Nang tanungin ng mga manonood ang siyentipiko kung anong uri ng panggatong ang gamit ng kotse, sagot ni Tesla sa ether. At hindi na siya nagbigay pa ng karagdagang paliwanag. Napagtanto ng mga mayayaman na ang paglitaw ng libreng pinagkukunan ng enerhiya ay tuluyang wawakasan ang kanilang mga planong panatilihin ang kapangyarihan, palakihin ang kapital at lumika ng isang lipunang konsumerista. Dahil sa sabwata ng mga industrialista, nagsimula ang operasyon na medyang tinawag na Overton window. Layunin ng teknolohiyang ito na palitan ang mga konsepto. Kinailangan gawing katatawanan ang mga sinaunang kaalaman, ipinagbawal pa nga ang kahit pagbanggit tungkol dito. Ang mga taong sanay sa material na bagay ay ayaw tanggapin ang kaalaman tungkol sa kawalan. Sa larangan ng agham, nagsimulang lumitaw ang mga personalidad tulad ni Einstein na matagumpay na inilayo ang pisika sa isang ganap na ibang direksyon. Ang resulta ay inaasahan. Noong 1920 sa isang kumperensya sa Bad Nauheim, Alemanya, tuluyang inalis ang konsepto ng ether. Halos walang kaalaman ang lipunan na yon tungkol sa ether. Bilang isang alaala ng nakaraan, ang natira na lang ay ang ekspresyong lumabas sa air. Nakalimutan na ang pinagmulan ng walang hanggang enerhiya habang ang mundo ay puno ng matinding kahirapan, yaman at labanan para sa yaman at pamilihan. Artipisyal lang na ipinaliliwanag ng media gamit ang konsepto ng krisis ang simpleng labanan sa pamumuno at maruming kompetisyon. Umaasa kami na muling maalala ng mundo ang ether at hindi pa huli ang lahat. Habang naglalakbay ang tao mula kapanganakan hanggang kamatayan, hindi niya kayang pigilan ang pag-iisip. Ibig sabihin nito, patuloy na lilitaw at mawawala ang mga bagong teorya. Marahil, sa matinding imahinasyon ng tao, lilitaw ang tamang teorya na magpapaliwanag sa kaayusan ng mundo ng malinaw at simple tulad ng makabago. Hinihintay ng channel na Hubble ang inyong opinyon, like, subscription at suhestiyon sa mga paksang gusto ninyong mapanood sa susunod na video.